Naranasan mo rin bang mag-ulam ng hilaw na luya? Nung bata ako, inuulam po namin ito, yung bagong bunot sa garden ng aking mama. Isinasawsaw namin sa bagoong. At ito po ang imumukbang natin ngayon. Dito sa Thailand, dalawang klase yung ibinibenta nilang luya. Itong mga young na kinakain din nila ng hilaw at yung mga magulang na inihahalo sa mga niluluto. So mayroon po tayong giant hilaw na luya, sibuyas, nilagang itlog, at itong kanilang sawsawan na tinatawag nilang jaobong, tinapa or Thai mackerel, at cucumber. Tikman natin. At para hindi humapdi ang ating tiyan, unahin ko na ang itlog with sawsawan. Hard-boiled egg. Tinapa ng Thailand. Thai mackerel po ito, na ibinibenta nilang steam na rin, parang tinapa natin, at kailangan mo pa ulit prituhin. Napakasarap ka pares ng ganitong mga gulay-gulay. Mas mabango yung tinapa natin, pero nasanay na rin ako. Feeling ko pares na rin. Ang sarap po ng cucumber nila, matamis na super crunchy. Mga anak ko, pinapapak lang ito parang prutas. Andito na naman ho tayo sa loob dahil under construction po yung ating kusina. Sana hindi na umulan para matapos na. Bango. Ito pong sawsawan ay bagoong yung pampaalat niya. Marami siyang mga herbs like lemongrass, bawang sibuyas, kaffir. At hindi pa po ako marunong gumawa niyan. Pero yung ibang mga sawsawan nila, meron na tayong mga uploaded video. Sarap. No need kanin. I love sibuyas, pero ang laki ng sibuyas natin ngayon. Pero for the go pa rin. Ito rin yung perfect sa ganitong sawsawan. Ang tamis na maanghang, na masangsang sa ilong. Sarap. Kapag kumakain kami ng mga salad, kasi mahilig sila ng mga maanghang na salad, maraming sibuyas. Pinipili ko yung sibuyas. Na kutsara. Itong isda na to, kapag yung mga anak ko, pinag-aagawan nila yung ulo. Naalala ko sa amin noon, pinag-aagawan din namin ang ulo ng tinapa dahil ang sarap ng mata. Pwede mo rin siyang kainin, yung mga tawag dyan, yung mga shell niya, palikpik. Hindi maalat, pero sometimes nakakatsamba ako ng maalat. Sarap ng ulo. Ito na. Yung ating young luya. Ba, ang laki. Sulit na sulit. Hindi po natin ito mumukbangin lahat.
Na-miss ko lang talaga mag-ulam ng luya at gagamitin ko ito sa isang klase ng chai dish na natawag na stir-fried luya or pad king. Ayan. Maanghang. Ang anghang. Pero hindi ganun katapang katulad ng tawag dito, magulang na. Itlog. Abracadabra, ganun. Ito na yung mata. Ganito ho ako pag mag-isa. Minumukbang ko muna ng hilaw yung mga lulutuin ko sa hapon. Para maipakita ko po sa inyo yung mga iba't ibang klase ng mga gulay, mga sausawan na kinakain po ng hilaw dito sa Thailand. Ayan. Baka sabihin nyo, hindi nyo naman inuubos. Pero minsan talaga, prepare kami ng isang palanggana. Pang hilaw lang talaga yon. Inuunti-unti namin siya maghapon. Mahilig po talaga sila sa mga hilaw-hilaw. Kasi nga, ang sasarap ng sausawan. Kaya nasanay na rin ang aking tiyan at ang aking panlasa. Wow. Namiss ko tuloy ng bata ko. Kung nadanasan nyo pong kumain ng hilaw na luya noon, kinain with bagoong, inulam with bagoong and kanin, pakishare po sa amin sa video. At sa comment. Diba? Ang healthy. Pag mga ganitong pagkain, madali ka lang magpururot. 2 beses ka isang araw magpururot, minsan 3 pa. May mga araw na parang nagkakarni lang kami o kaya puro kanin lang. Minsan nakakalimutan, hindi ako nakakapagpururot. Ang tamis. Dahil ang tapang ng luya, yung sibuyas tumamis na. Solve na naman ang agahan na walang kanin. Yun lang mga kaumami. Pag-share po ang video kung nagustuhan. Sana ay nai-inspire ko kayo na kumain ng marami at sariwang gulay. May nagko-construction po sa likod, maingay.